At sa pagpapatuloy ng ating recap, bago pa sumali si Lloyd sa kanila, ang bagong team niya ay nasa isang misyon para hulihin ang isang grupo ng magnanakaw na tinatawag na Clay Blocks. Naniniwala si Cross at ito ang kanilang archer na magtatagumpay sila kung susundin nila ang plano. Si Silica at ito ang mangkukulam ay nagsabing dapat silang mag-ingat dahil isa itong misyon na may mataas na prioridad. Si Yui at ito ang kanilang leader, ay kumpiyansang kakayanin nila ito, pero si Clum, ang white mage ng grupo, ay lutang at hindi nakikinig. Inatake ng grupo ang mga magnanakaw at tinamaan agad ang mga ito. Gumamit si Silica ng mga fireball kaya't nasugatan ang mga kalaban at napilitan silang magtago sa likod ng mga kahoy na kahon. Pagkatapos ng atake ni Silica ay sinabi ng isa sa mga magnanakaw na ngayon ang tamang oras para umatake habang hindi siya nakabantay. Pero nang sinubukan nila ay sinalubong sila ng mga pana ni Cross at binagsak silang lahat na isa-isang pinatulog ni Yui ang mga natirang kalaban. Muntik na siyang tamaan ng isang magnanakaw pero dumating si Daga sa tamang oras at hinarang ang atake. Gumamit si Clum ng magic para palakasin ang katawan ni Daga kaya't naitulak niya ang kalaban at pinabagsak ito. Natalo nila ang lahat ng magnanakaw kaya't natakot ang leader na nagtatago pa at gusto na sana niyang tumakas, pero biglang lumitaw ang mga adventurer sa likod niya. Kalma siyang tinanong ni Yui kung pwede na siyang sumuko at sumama sa kanila. Tinanong ng leader kung sino sila pero agad niyang nakilala nang makita ang palawit ni Yui. Sinabi ni Yui na S-rank adventurer sila at biglang hinawakan ng leader ang kanyang staff na may magic stone at sinabing hindi nila kayang talunin ang halimaw niya kahit S-rank sila, tapos nagsummon siya ng isang higanteng stone golem na ikinagulat ng mga adventurer. Hula ni Silica na dahil gawa sa bato ang katawan nito ay baka hindi ito gaanong tinatablan ng magic. Naisip naman ni Cross na baka gumana pa rin ang mga pana at tumawa ang leader ng magnanakaw at inasar sila. Sabay utos sa golem na umatake at sinabi ni Yui sa team na umatras at siya na ang bahala. Inatake niya ang golem pero wala itong epekto at gumanti ang golem pero nakaiwas si Yui sa oras. Tinanong niya si Clum kung pwede siyang bigyan ng body strength spell pero lutang na naman si Clum at muling tinanong ni Yui si Clum, at sa pagkakataong ito nakinig na siya at ginawa ang spell. Muling umatake si Yui gamit ang isang malakas na atake at tuluyang nawasak ang golem. Natapos ng team ang misyon at tinali ang lahat ng magnanakaw at humingi ng paumanhin si Clum kay Yui dahil sa pagiging lutang niya sa gitna ng laban, pero hindi nagalit si Yui dahil alam niyang nag-aalala si Clum para sa nakakabata niyang kapatid. Kaya rin siya matagal na wala sa team at sa guild ay naghanap si Yui ng papalit kay Clum bilang white mage at natagpuan niya si Lloyd. Agad niya itong dinala sa base ng team at nagulat si Silica kung gaano kabilis bumalik si Yui, at inakala ni Cross na wala siyang nahanap na white mage pero sinabi ni Yui na meron na siya. Hindi naniwala si Daga at tinanong kung nasaan ito at itinuro ni Yui si Lloyd at sinabing ipakikilala niya ito. Tinanong niya ang pangalan nito at nang sabihin ni Lloyd ay binanggit ni Yui na siya na ang bagong white mage. Ipinakilala ni Yui si Lloyd sa mga miyembro ng team, binanggit niyang siya ang swordswoman at pinuno ng grupo, at malugod niyang tinanggap si Lloyd pero hindi agad pumayag si Lloyd na sumali at inaasahan na ito ni Silica. Akala ni Daga ay dinala lang siya ni Yui nang hindi ipinaliliwanag ang lahat at sa isip ni Cross, baka tanggihan ni Lloyd ang misyon dahil parang imposibleng matapos ito kung wala si Clum at hinala ni Daga, baka papalitan ni Lloyd ang posisyon ni Clum. Naiintindihan ni Silica ang pakiramdam ni Yui tungkol sa pagsuko sa misyon, pero nakita rin niya kung gaano ito nalulungkot at tinanong ni Yui kung ano ang mangyayari sa kliyente nila kung tanggihan nila ang misyon, gayong may mga tao humingi ng tulong sa kanila. Nagsuggest si Lloyd na ibigay na lang ang misyon sa ibang team pero sinabi ni Silica na hindi pwede dahil ito ay rank A mission. Tanging mga team na rank A pataas lang ang pwedeng tumanggap nito at alam ni Daga na lahat ng rank A teams ay nasa mga misyon sa labas at dahil rank S sila lang ang may kakayahang tumanggap nito. Nagulat si Lloyd nang marinig na rank S sila ang pinakamataas na ranggo para sa mga adventurer. Ipinaliwanag ni Cross na pwedeng magtrabaho ang mga adventurer kasama lang ang rehistradong miyembro ng sarili nilang team, kaya hindi pwedeng manghiram ng miyembro mula sa ibang grupo. Gusto sanang tumulong ni Lloyd pero naalala niya ang sinabi ni Ellen na wala siyang silbi, kaya nalungkot siya pero para kay Yui ay walang problema kung sasama siya lalo na kung magaling talaga si Lloyd. Pagkatapos ay pumunta sila sa gubat at hiniling ni Yui kay Lloyd na ipakita ang kakayahan niya para sa evaluation. Mabigat ang naramdaman ni Lloyd dahil natatakot siyang mabigo ulit at gaya ng nangyari sa dati niyang team,
Akala ni Daga na nahihiya lang si Lloyd sa request at biglang sinabi ni Lloyd na tanungin siya ni Yui tungkol sa spell na gagamitin niya at pumayag naman si Yui. Binanggit ni Yui na mag-cast siya ng buff spell sa kanilang lahat na ikinagulat ni Lloyd at Cross at karamihan sa mga white mage ay hindi kayang gawin yun. Tinanong ni Lloyd kung ang pag-cast ng sabay-sabay na buff sa buong team ay nangangahulugang pasok siya bilang rank S. Kinumpirma ni Yui at ipinaliwanag niyang dapat sabay-sabay hindi isa-isa at naisip ni Lloyd kung ano ba talaga ang inaasahan nila sa kanya. Tinanong ni Yui kung hindi ba niya kaya pero ang totoo ay hindi iyon ang problema ni Lloyd at sinabihan siya ni Daga na huwag magkunwaring malakas o magbigay ng maling pag-asa kay Yui. Giit ni Cross na dapat sabihin niya ng diretso kung kaya ba niya o hindi at humingi si Lloyd ng kaunting oras. Saka ipinakita ang kanyang staff na ikinagulat ni Yui at nagpakita siya ng mga magic circle at nagcast ng spell sa kanila. Tinanong siya ni Yui kung saan niya nakuha ang staff at ipinaliwanag niya na nanggaling lang iyon sa storage magic. Tinanong niya ang opinyon nila sa spell na ginamit niya at namangha sila nang makita nilang gumana ito. Nagulat si Daga na hindi siya gumamit ng kahit anong incantation at napansin ni Cross na mas magaan ang pakiramdam niya. Sinubukan ni Yui sa pamamagitan ng paghampas sa isang puno at agad itong naputol na labis na ikinagulat ng buong team at hindi sila makapaniwala. Ipinaliwanag ni Lloyd na gumamit siya ng 5 spell pagpapalakas ng katawan para dagdag sa depensa at dagdag sa magic power, bawas sa mana consumption at resistance sa mga status ailment. Namangha si Yui na nakast niya ang 5 sa kanilang lahat at sabi ni Lloyd ay madali lang sa kanya ang magcast ng isang buff lang. Pero inakala niyang gusto nila ng mas marami at baka maling akala iyon at ipinagtabi niya ulit ang staff humingi ng paumanhin sa mahina raw niyang performance, at sinabi niyang hindi siya karapat-dapat maging white mage nila kaya't aalis na siya. Pero pinigilan siya ni Yui at nagulat siya nang malaman niyang dating miyembro si Lloyd ng isang kilalang team ang hero team pero pinaalis siya dahil daw kulang ang lakas niya. Tinanong ni Cross kung paano siya nagkulang sa lakas gayong nakita na nila kung gaano siya kalakas. Ibinahagi ni Silica na ngayon lang siya nakakita ng ganon karami na magic na ginamit ng sabay-sabay. Sa isip ni Lloyd ay may mas malalakas pang white mage kaysa sa kanya at nagtanong si Cross kung ano ang mali sa naging evaluation sa kanya, pero ibinahagi ni Lloyd ang tungkol sa dating white mage ng team na iyon at sinabi niyang mas mabilis na ibalik na lang ito kaysa isama siya sa grupo. Ikinwento ni Yui kay Lloyd ang tungkol sa dating white mage ng team nila na may malubhang sakit na nakababatang kapatid na inaalagaan niya, dahil dito ay nauubos ang lakas at kalusugan niya at napansin ng lahat na sobrang pagod na pagod siya. Sabi ni Silica na kusa siyang umalis sa team matapos maapektuhan ng husto ang kanyang isip sa isang kamakailang misyon. Nalaman ni Cross na ayaw na lang nitong maging pabigat sa grupo at naunawaan ni Lloyd na naghahanap talaga sila ng bagong white mage. Dahil dito ay inisip ni Daga na baka subukan ng team na ituloy ang misyon kahit wala silang white mage, pero sobrang delikado iyon at magiging napakalaking hamon at nasa isip pa rin ni Yui kung okay na ba si Clum ngayon, at nag-aalala rin ang buong team para sa kanya. Tinanong ni Lloyd kung mahalaga rin ba talaga si Clum at ang kapatid nito sa lahat ng miyembro at medyo nakaramdam siya ng selos. Tinanong niya kung anong sakit ang meron sa kapatid nito at hindi alam ni Yui ang buong detalye. Pero sinabi niyang ang sakit ay unti-unting ginagawang magic stone ang katawan ng bata na labis na ikinagulat ni Lloyd. Naalala niya ang itinuro sa kanya ng dati niyang guro tungkol sa sakit na iyon kaya't hiniling niya kay Yui na samahan siya sa bahay ni Clum. Pumunta sina Lloyd at Yui sa bahay ni Clum at nagulat si Clum sa pagbisita nila at tinanong ni Lloyd ang kalagayan ng may sakit na kapatid. Ikinwento ni Clum na dati silang magkasama ni Selvi sa mga adventure pero nasugatan si Selvi sa isang misyon, at nawalan ito ng malay bago pa man siya makarating sa kinaroroonan nito at nagtanong si Lloyd tungkol sa mga sintomas, pero sabi ni Clum mas mabuti kung siya na mismo ang makakita. Binuksan ni Clum ang pinto ng kwarto ni Selvi at agad sumasalubong ang mabahong amoy ng mana. Punong-puno ng mabigat na mana ang buong silid at nang ipakita ni Clum ang katawan ni Selvi ay nagulat si Lloyd sa itsura nito. Ipinaliwanag ni Clum na unti-unti nang nagiging magic stone si Selvi, kapag tuluyang nawalan ng kontrol ang mana nito ay magpapalit na ang buong katawan niya at oras na lang ang binibilang bago siya tuluyang magbago. Pero lumapit si Lloyd kay Selvi at kung tama ang hinala niya ay naniniwala siyang kaya niya itong pagalingin. Nagulat si Clum dahil kahit ang pinakamagagaling na healing magic user na nakilala niya ay sinabing imposibleng pagalingin si Selvi, naisip niya kung ano ba ang kayang gawin ng isang normal na white mage.
Pero ang iniisip ni Lloyd na baka dahil iyon sa pagkakalantad ni Sylvie sa isang purong magic stone kaya tinanong niya si Clum kung nasugatan ba si Sylvie sa loob ng isang kuweba na may mataas na mana density. Kinumpirma ito ni Clum dahil ang misyon nila noon ay kunin ang isang magic stone mula sa loob ng kuweba. Tinanong ni Lloyd kung saan banda ang sugat ni Sylvie at itinuro ito ni Clum at tama ang hula ni Lloyd, doon pumasok ang mana at kumalat sa buong katawan ni Sylvie, kaya siya unti-unting nagiging magic stone. Tinanong ni Clum kung paano niya ito nalaman at binanggit ni Lloyd na tinuruan siya ng isang mahusay na guro. Tinanong naman ni Yui si Clum kung nagtitiwala ba siya kay Lloyd at pagkatapos nito ay inilabas ni Lloyd ang kanyang staff at gumamit ng magic circle, pero bigla siyang nakaramdam ng pagod. Tinanong siya ni Clum kung anong nangyari at binanggit niya na gumamit siya ng reverse mana transfer spell para sumipsip ng mana mula kay Sylvie. Nagulat si Clum at tinanong kung ang ibig ba niyang sabihin ay binago niya ang mismong spell. Ipinaliwanag ni Lloyd na ang dahilan ng unti-unting pagkakabato ni Sylvie ay ang nagwawalang mana sa loob ng katawan nito. Kaya kailangan niyang ibaba ang mana level ni Sylvie hanggat maaari at malapit sa zero. Kung hindi maaalis ang mana ay wala ring bisa ang anumang gamutan kaya't sisimulan niya ulit ang proseso ng pagpapagaling. Gumamit siya ng spell at sinadya niyang gumamit ng bersyon na may malaking kakulangan pagdating sa mana efficiency, kaya nasunog o naubos agad ang maraming mana habang pinapagaling niya si Sylvie na labis itong ikinagulat ni na Yui at Clum. Tinanong ni Yui si Clum kung hindi ba ito kahanga-hanga at sagot ni Clum, ito na ang pinakakahangahangang bagay na nakita niya dahil ginamit ni Lloyd ang mga spell na siya mismo ang lumikha at nagcast siya ng dalawa ng sabay. Bukod pa doon ay ipinakita rin ni Lloyd ang kanyang tibay at lakas ng loob para kayanin ang matinding konsumo ng mana na isang bagay na hindi kakayanin ng karaniwang tao. Nagulat si Yui nang makita niya na nagsisimula ng gumaling ang mga kamay at paa ni Sylvie. Matagumpay si Lloyd na lubos niyang napagaling ito at lumapit si Yui sa kanya at ipinapaalam dito na nagtagumpay siya. Nagising si Sylvie at agad tinawag ang kanyang ate at napahagulgol si Clum sa sobrang saya at dahil sa matinding takot niya para kay Sylvie, lubos siyang nagpasalamat kay Lloyd at giit niya na kapag tuluyang gumaling si Sylvie, muli silang mag-a-adventure ng magkasama. Naisip ni Yui na makatuwiran ito at mas makakabuti para kay Clum at pagkatapos, sinabi ni Clum na siya na ang bahala sa susunod nilang pagkain at nagpaalam na si Yui kay Clum at pati na rin kay Lloyd. Pero pinigilan ni Clum si Lloyd at binanggit sa kanya na panatag ang loob niya para sa grupo habang kasama nila si Lloyd, nakiusap siyang alagaan niya ng mabuti ang team. Pero sa totoo lang ay hindi pa opisyal na miyembro si Lloyd ng grupo at iniisip pa rin niyang kulang pa ang lakas niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa tavern kung saan nakatipon ang team ni Lloyd sa harap ng maraming pagkain at inumin, iginiit ni Daga kay Lloyd na mahusay ang ginawa niya sa pagpapagaling kay Sylvie. Sa tingin ni Yui ay masyado pa rin itong humble kaya't biro niyang binanggit na sasampalin na lang niya ito, pero hindi maipaliwanag ang saya ni Lloyd sa tagumpay ng paggaling ni Sylvie at nakakalungkot lang na hindi na babalik si Clum sa team. Sabi ni Silica na dapat na nilang pag-isipan ang kinabukasan nila at si Cross naman ay halos maiyak sa sobrang tuwa. Nakita ni Daga na nabigyan ng panibagong buhay ang kanilang kaibigan at wala ng dahilan para hindi ito ipagdiwang. Nagpasalamat si Yui kay Lloyd sa pagligtas kay Sylvie at naalala ni Lloyd ang masasakit na salita noon ni Allen sa kanya. Tinanong ni Daga ang lahat kung ano ang gusto nila kung mabibigyan sila ng panibagong buhay. Sagot ni Silica ay gusto niyang maging isang asawa. Habang nag-uusap sila ay biglang nagsalita si Lloyd at tinanong kung pwede ba siyang sumali sa team, na ikinagulat ng lahat at sinabi niya kung okay lang sa inyo na narito ako na medyo ikinainis ni Yui. Akala ni Dagas ay ayaw pa rin ni Lloyd pero tuwang-tuwa si Cross at ayon kay Silica ay nakakagaan ng loob ang presensya ni Lloyd sa grupo. Kaya tinanggap na siya ni Yui bilang miyembro ng team at kinamayan siya ni Lloyd habang nagpapasalamat sa pagtanggap sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Yui na dapat nila itong ipagdiwang bilang pagtanggap sa bagong miyembro at para kay Lloyd, hindi na kailangan iyon pero iginiit ni Yui na ganito talaga ang ginagawa nila, may welcome party. Tinanong niya si Lloyd kung sasama ba ito at pumayag naman si Lloyd. Akala ng iba sa team ay gusto lang ni Yui magpapakasaya pero sabi ni Yui na hindi ganoon at seryoso siya at mali lang ang intindi nila.